Okay. Hi guys. Excuse me. So for today, guys, we're gonna talk about the elements and principles of art. And so I hope you're doing well. Okay. To start with, ano nga ba ang elements and principles of art? So, pag sinabi nating elements and principles of art, it is the fundamental building blocks of art. Wala nang intro-intro, di ba? Okay. Sige. So going back, pag sinabi nating elements and principles of art, it is the building blocks of art. So madaling salita, ito po yung things na kailangan ng isang artwork para mabuo ito. In the means naman of other artists, they use the elements of art in order for them to convey their ideas or emotions. Kumbaga, dito nila na-express yung sarili nila. Yeah. Okay. So, ang elements of art is also universal in the sense that kapag pinag-uusapan po natin ng isang artwork, ay palagi pong present. Wait lang po. I'll fix something. Kailangan to eh. Okay. So, palagi pong present ang bawat elements ng art. So, ibig sabihin, sa bawat artwork na makikita nyo palagi, and there's always an element of art with it or in it. Okay. Uh, Elements of art, they work together in order for them to create an effective composition. Ibig sabihin po is this elements po, they used to work together in order for them to be effective. Meaning to say, ang elements po, bawat elements po ng art ay kailangan nilang magtulong-tulong para they can be effective in order for them to be effective. Yeah, something like that. Okay, to start with, ito po yung mga elements of art na mapag-usapan natin later. Specifically, there are the lines, color, value, shape, texture, space, and movement. So, isa-isahin natin sila. Simulan natin with lines. Excuse me. Pag lines po ang pinag-uusapan, sa pinakamadaling definition, lines is a path of a moving point across a surface. So as you can see, a line is a path made by a moving point. Yeah, ganito yan. Most of the time, we overlook the importance of line. Pero alam nyo ba, line is the simplest, yes, yet it is the most fundamental art element. So, ibig sabihin, ay pinakasimple siya. Yes, it is one of the simplest element. But at the same time, it is one of the most fundamental. So, madaling salita, kapag po walang line, there are tendencies na mahihirapan po tayo isagawa ang isang artwork, especially when it is in drawing. Yeah. So, one of the main functions po ng line is in order for it to define the edges of a certain object sa artwork. Or sometimes it can be used as well to separate distinct areas or some specific areas sa isang artwork. That is the use of line. Most of the time, lines can be versatile as well. They can be used to create shapes, forms, movements, or patterns, and maybe texture, yeah, something like that. Yeah, so when it comes to line, it's very, very much versatile. Again, it is one of the most fundamental element of art, but at the same time, it is also one of the most versatile. So alamin po natin, ano-ano ba yung mga kinds ng lines? So what are the different kinds of lines? Meron po tayong tinatawag na horizontal, and we also have the vertical. At the same time, we have, check, okay, so going back, there are certain kinds of lines. Speaking of which, ito po yung horizontal, vertical, diagonal, zigzag at the same time, curve. Okay, so isa-isahin natin sila. Ano nga ba itong mga lines na to? Una sa lahat ay ang tinatawag natin na horizontal lines. When we're dealing with horizontal lines, it is a type of line in which
it extends from left to right or vice versa or baliktad, or even baliktad. Okay, so horizontal lines, they symbolize peace. It symbolizes peace, rest, and calmness. Kasi kung di ba kapag naman napapansin nyo yung horizontal line, tuwid lang siya. Tuwid. So it signifies peace, rest, and calmness. Di ba? Yeah, something like that. So ganito kasi yan. Horizontal lines are based sa horizon. Kasi kung familiar kayo sa horizon, ito po yung horizon. Yung horizon po, ito is an example in which nakikita natin yung horizon. Pag sinabi ko kasi natin horizon, it is where the land meets the sky, if I'm not mistaken, something like that. So it is a basis of uh, humans in order for us to identify what is flat or what is tuwid or something like that. Okay, yeah. So horizontal lines, it is commonly used to establish visual balance. Apo, so commonly ginagamit ko ang horizontal lines sa mga landscapes. Something like this. Madalas po ginagamit ang horizontal lines is a landscape. Sa landscape, rather. Apo, to envelop a relaxing mood. One of the main reason kung bakit po tayo gumagamit ng horizontal line based sa mga artists, especially sa mga dito, painters, is for them to exemplify the idea of relaxation. Apo. Kasi when we're dealing with horizontal line, it doesn't need any much of a climax or whatnots, but something like representing. It represents something. Sometimes it somehow represents peace or calmness or something like that. Okay, so that is it for horizontal line. Primarily po ay ginagamit siya sa landscapes, seascapes, rather, or either. Okay, so moving forward, ay dito naman tayo sa vertical lines. Sa vertical lines naman, this is the counterpart at yung kabaliktaran ni horizontal line. Kung sa horizontal line po is pahiga, usually nag-represent po siya ng peace, calmness, and rest. Ito naman si vertical line, it moves from upward and downward. Sabihin, pataas baba po siya. Patuwid. So itong si vertical line, it symbolizes strength, confidence, and even dignity. Kasi di ba syempre, nakatuwid siya, nakatayo. So based on the people and the tawag dito, artist, pag gumagamit sila ng vertical lines, they use to symbolize strength, confidence, or something like a dignity or something like that. Yeah, something like this. Okay, so vertical lines are usually used to create a sensation of height. In a sense na pag may gusto silang ipakita na tungkol sa uh, height ng isang bagay o sa pagkataas, sa pagiging sa taas nito, ako, sa pagbibigay sense ng taas ng isang bagay, gumagamit po sila ng vertical lines. Commonly, nakikita natin ang vertical lines sa mga buildings, sa mga monuments, statues, something like that, or even sa trees. Yeah. Vertical lines, it makes the artwork appear to be stable. Kumbaga, the more vertical lines that you see in a particular artwork, mas feel mo na stable itong artwork na to. Yeah. So yeah, that's it for vertical lines. So tandaan nyo pag horizontal, pahiga, vertical, patayo. Now moving forward naman tayo sa diagonal lines. So these are the example of diagonal lines. Yung mga linyang nakahiga na yan. A diagonal. Okay. Diagonal lines are slant in different directions. Pansin nyo, nakaslant sila sa iba't ibang direksyon. Usually, ginagamit po ang diagonal lines para makapagbigay ng excitement or speed or action or basta something that is unstable or it gives instability. Paano po natin nasabi? Kasi it can communicate uncertainty.
sa audiences. Kasi kapag gumagamit tayo ng certain diagonal lines, hindi siya stable, hindi siya unlike sa vertical na alam natin na pababa siya or pataas. Kapag ka naman itong we call this horizontal, flat lang. But when it comes kasi sa diagonal, it shows the idea of instability in which it highlights the sense na pwede namang, no, at hindi naman sa pwede naman. It highlights the sense na it gives uncertainty. Kung ano ba, pataas ba, pababa ba, ano ba. Okay. So usually, kung mapapansin nyo, ang diagonal lines, madalas po siyang ginagamit sa, I don't have an example here, pero madalas po kasing ginagamit yung diagonal lines sa mga sports or photography na nagpapakita ng action. Kasi ano it gives this certain energy to a static artwork. Diba? So as you can see here, ang daming diagonal lines na ginagamit dito, and those particular diagonal lines, it gives the idea or the sense of uh, excitement. Diba? Parang you never know ano ba yung binibigay na energy na itong specific na painting na to. Pero it shows. Kasi gumagamit sila ng diagonal lines. Yeah, something like this. Zigzag. So ito yung mga zigzag lines. Usually, mga nasa wave sila nakikita. Okay, pag zigzag lines, it is a type of line in which it is made up of sharp angles. Usually, ang zigzag lines, it communicates chaos, tension daw, and danger as well. So, pansin nyo naman, di ba, kapag gumagamit tayo ng mga zigzag, like for example, dito sa particular painting na to. Kumbaga, it gives us this idea of medyo magulo, may chaos, may tension, or baka may hazard or danger, something like that. But in the positive sense naman nitong zigzag lines, it creates a high value of excitement or high visual excitement. Diba? Parang somehow negative yata or something positive yata yung binibigay nitong example painting. But in the sense na kung hindi tayo mag-focus dun sa negative or positive nito, meaning nito, pero diba, it gives us this idea of excitement. Diba? You get what I mean? Yeah. So usually po ay ginagamit ang zigzag lines. Makikita natin siya sa mga action scenes, action types of painting, something like that. Or sa videos, huwag tayo po lang pumunta doon. Medyo lalayo pala tayo ng konti. Either way, ang zigzag lines, uh, one of the types of line in which it can give you the most excitement. Kaso nga lang, you need to be aware of not using much of zigzag lines. Kasi kapag gumamit ka ng sobrang daming zigzag lines, it can somehow overwhelm the audiences. Ang dami naman nangyayari, ang gulo-gulo naman ito. Diba? So as you can see here, may zigzag lines dito, pero at the same time, may curved lines sa taas. Pero mamaya pa tayo dadating doon. Yeah, so you get what I mean. You need to be careful to not overwhelm your viewers kapag gagamit ka ng zigzag lines. Sumunod po is curved lines. Pasok na po dito yung sinasabi ko kanina. Pag sinabi naman natin na curved lines, kabaligtaran po ito. O hindi naman siya totally kabaligtaran po. Somehow, it signifies kasi yung sense ng grace, di ba parang somehow elegant or somehow something like that. Yung parang gracious yung itsura, yung curved lines compared sa zigzag or sa other types of line. Di ba? Elegant, parang ganun. Kasi, curved lines, it is created to be bent smoothly and naturally. Kumbaga, ayan, sabi that it shows fluidity nga daw, di ba? Pag curved lines, madalas natin siya nakikita sa mga seashells, sa mga flowers, so on and so forth. Additionally, yung mga curved lines ay one of the examples po ng curved lines. So, pwede nating makita ang mga curved lines ay sa mga
artwork na may water, may nagpapakita ng wind. Kasi minsan, kita kasi yung wind minsan sa mga artwork, sa mga painting. The artist kind of uses curved lines to signify the sense of wind or water, something like that. Diba? So one of the main purpose of using curved lines daw ng mga art artists is for them to soften the rigid artworks. Tulad na to. Diba, it's way too rigid. Daming mga kanto. Ganun. Pero kasi, na-balance out to gamit ang mga curved lines. Pansin nyo, may mga curved lines dito sa clouds. Diba? Ay, sir, sabi mo sa water nakikita, hindi naman sa ganang water, diba? Yung mga water kasi ganito, alam naman natin na aggressive yan. So, hindi mo pwedeng lagyan ng curve yan. Kasi magmumukhang mabait yung mga waves na yan. Eh, yung sinisignify nga dito is something like a rough wave or like that. Something like that. Yeah. So, madalas po ginagamit ang curve lines para mas-soften ang rigid artworks. So, I guess that's it for the lines. Moving forward, diretso naman tayo sa color theory. So, ito po yung part 2 ng Artist and His Medium. Actually, ang Artist and His Medium ay meron pong 4 na parts. Ayan, skip naman natin ang skip. May 4 na parts po ang Artist and His Medium, and this is the second part, the color theory. Kapag ang color theory naman na pinag-uusapan natin, ako, this is based on your book pala, yung mga references natin na ginagamit. Ang color theory po, we usually study them. Ito, madalas natin pinag-uusapan, pinag-aaralan ng color theory. Kasi color theories or colors, when we interact with them, somehow it affects our perceptions and emotions. Diba? There are certain colors na nagbibigay sa inyo ng iba't ibang perception, ng iba't ibang emotions. Additionally, itong mga color theory na to, ginagamit natin to para makapagbigay tayo ng more emphasis, more balance. Kumbaga, hindi pala ginagamit. It's important for us to understand what color theory is in order for us to understand balance, to understand emphasis about artwork na nakikita natin. Yeah, additionally, ang color theory po, through the use of understanding the color theory, is mas madali tayong makakapag-set ng mood natin. What are the specific color combination to set the mood of the audiences? Halimbawa, kapag ang painting ko ay malungkot, ano ba yung mga specific color combinations na pwede magpakita ng kalungkutan sa audiences ko? You get what I mean? So, ang color theory, they're very, very much vital pagdating sa paintings, sa kahit nga sa mga ano sa mga nagpi-fit check, ganun. Diba? Mga sa mga fashion, parang palagi din nilang highlightan ng color theory. Yeah. And even sa media, sa digital media, sa ongoing social medias, sobrang important na merong tayong understanding of correct or specific color theories na dapat. Okay. Um, yeah, color theory. I guess that's about it for color theory. Pero, okay, so moving forward, ang color theory po, or let's say color pala, yung color pala, when it comes to color, madalas ginagamit yung colors kasi pwede naman kasi may artwork na walang kulay, di ba? And it's not bad. It doesn't mean naman na mali yung walang kulay na artwork. Okay? So, di ba? So, ganito yan. Kapag ang pinag-uusapan natin ay colors, ang colors ginagamit po ng mga artists rather, to attract the attention of the audiences. Yeah. So, yung colors, somehow, it is crucial para sa pagbibigay natin ng emotion, sa emotional impact ng isang artwork sa audiences. Kasi 'di ba sometimes color can create emotions agad. Colors can signify meaning agad sa mga audience natin. So bilang mga artist, kayo mga artist naman kayo. So bilang mga artist,
Okay, mahalaga po na meron tayong understanding sa paggamit. Ano nga ba ang importance kung bakit natin ginagamit ang color? Yeah. So, saan nga ba nagsimula ang color to begin with? Bakit nga ba natin nalaman kung ano ba ang kulay? So, color begins with light. So, dito na papasok ang property of light. Ganito yan. Alam niyo ba na ang color is only existing because of light? Kung walang ilaw, walang kulay. Eh sir, kasi paano naman yung mga color red? Pininturahan ko na yung ganun, ganun, ganun. Color, kita ko na yung color. O sige, patayan mo ilaw. Makikita mo ba bang color red yan? Diba? O sige, let's say na wala tayo talagang nakikitang liwanag. O kaya mo pa bang malaman kung anong kulay ang nasa harapan mo? Anong kulay ng cellphone mo? Anong kulay ng damit ng katabi mo? Kung wala talagang ilaw? Hindi, di ba? Kasi colors only exist only because of light. Dahil lamang sa ilaw. Yeah. So ito yung tinatawag natin na spectrum. Alam ko, once in your life encounter nyo na yan. Spectrum and prism rather. Actually, dalawa, magkasama naman talaga sila. Ito kasing spectrum guys, ito yung white light na nagko-contain ng lahat ng kulay. So yan, yung spectrum na yan. Kita mo yan, yung parang rainbow. That's what you call spectrum. And this is the prism. Itong prism na to, na-invento siya ni Isaac Newton before. Kasi ito yung way para ma-separate natin ano-ano nga ba ang iba't ibang kulay. Ito yung unang naging way o naging tool ng bawat tao, mga tao before, in order for them to separate colors. It's what they call percent. Okay. So ano nga ba ang tawag dun sa sa iba't ibang kulay na yan? So bago pa natin siya tawagin color red, orange, yellow, blue, green, so on and so forth, tinatawag muna natin silang wavelengths. Pag sinabi natin wavelengths, these are the different colors na may kanya-kanya o may iba't ibang light na wavelength. Opo. Ngayon, itong mga mata natin na detect tong mga wavelength na to, at sinisignal nila ito sa utak natin. And that's why we can identify na, ay, okay, color red yata yun. Parang medyo color green yata yun. Yun, di ba? Yeah. Uh, Yun lang. For taste of life. Sige. Yeah, yung sinasabi natin kanina, it is determined by, a color of an object is therefore determined by the wavelength of the eyes. Opo. Ito po yung mga ilaw na nare-reflect sa ating mata. Okay, moving forward. Okay, so sabi natin kanina na, sige, dito pa lang muna tayo. So this is what we call pigmentation, if I'm not mistaken. Yung pigmentation, guys, these are the color characteristic of a physical object. Ito kasi yan. Ang isang bagay ay nagkakaroon siya ng kulay depende sa kung anong nire-reflect niya na wavelength. Ito yan. Most of the time, ang mga bagay ay nire-reflect itong mga kulay na to. Hindi man lahat, pero most of them nire-reflect tong mga colors na to. Ngayon, paano natin malalaman kung ano nga bang kulay? Sorry, kung nire-reflect naman, nire-reflect tuloy, ina-absorb pa lang, mali pala ako. Ina-absorb pala itong mga color na to ng isang specific object. Kasi paano naman namin na-identify yung color kung ina-absorb niya lahat? Doon papasok ang reflection. Ganito yan. We only see a certain color of an object if yun ang nireflect niya. Halimbawa, apple. Let's say apple. Halimbawa, yung apple, inabsorb niya itong mga colors na to. But the apple only reflected the color red. And that's why ito yung nakikita ng mga mata natin na color red. Kasi inabsorb niya yung mga ibang kulay but nireflect niya yung red. So yung wavelength ng red, dadalhin sa mga makikita ng mata natin at yung light na yon, yung wavelength na yon, nire-reflect ng mata natin sa utak natin, sasabihin na yung color na yan is color red. And that's why
Makikita natin yung apple na color pula. Kasi ang nire-reflect ng pula ng apple is the color red and not color yellow, not color green, so on and so forth. Do you get what I mean? Most of the time, madaming ina-absorb na light ang ating mata. Ang isang bagay, rather, ano ba yan, nagalo-halo na. Madaming ina-absorb na kulay ang isang bagay. Pero, may certain specific wavelength silang nire-reflect. And that specific wavelength, yun po ang nagiging color nila sa mata natin. Okay? You get what I mean? Okay. Tulad nito, example natin dito. The surface of a red book. For an instance, it reflects only red and absorb other colors. Diba? So, katulad ng example natin kanina sa apple na it reflects only the red color but it absorbs every color or any other colors. That's why ang reflection sa mata natin is color red. Diba? Yeah. Okay. Moving forward, may tinatawag naman tayo, neutral tones. Sir, paano naman pag neutral? Parang, diba? Paano kaya yun? So, ganda naman siya gumagana. Paano naman pagka neutral na yung pinag-uusapan natin? Itong mga colors na to, itong black, gray, and white, ito yung mga tinatawag natin na neutrals. So, paano pag gumagana sa kanila? Pagka black naman, guys, pag black, ito, it absorb all the colors. Pero, wala siyang nire-reflect. At kapag po ang lahat ng color ay na-absorb at wala siyang nire-reflect, nakikita natin siya as color black. You get what I mean? Na kapag ang lahat ng colors ay na-absorb at walang nire-reflect, it creates black. Okay? On the other hand naman, kapag naman white, pag white naman, kabaliktaran naman po, it reflects almost all the colors or it reflects all the colors para mas madali. Ibig sabihin po, lahat ng kulay, lahat ng wavelength ay nire-reflect sabay-sabay. That's why it creates white. It creates white. Sabi natin kanina na ang wavelength po, wag ipa pala yan. Sige. So, pagka sinabing white, kabaliktaran po ito ng black kasi ang white, it reflects all the colors. E paano naman sa gray? Sa gray naman, somehow it is reflecting part of the light or hindi, reflects nito yung um, konting wavelength at ina-absorb nito yung konti din. Kumbaga, it is a balance of it. And that's why, dahil nagkakaroon tayo ng uh, dahil nagkakaroon po tayo ng partial reflection at partial absorption, nagkakaroon po tayo ng color gray. Okay. Neutral colors are called neutral because they lack of distinct hue. Ano mo ba yung hue? Ako ba yun? Hindi. Hindi ikaw yung hue ha. Pag sinabi natin na hue, so pinag-uusapan natin yung hue kanina. So ano nga ba yung hue? Alamin na natin. Okay. Pagka sinabi natin na hue, una sa lahat ito pala yung mga properties of colors. Yung tatlong yan. Pag sinabi natin na hue, ito yung name of the color. So ito yung mga tinatawag natin na red, blue, green, pink, so on so forth. Yeah, ano yung tinatawag natin ng mga colors, yun po yung hue na tinatawag. Pag pinangalanan natin yung colors, yun yung hue. Apo. Moving forward, ang value naman, ito naman yung lightness or yung darkness ng color, gaano ba kaputla, gaano ba ka, hindi naman sa putla, gaano ba ka kaliwanag, gaano ba ka dark yung color. Apo. And for the intensity naman, dito naman papasok kung gaano ba kaputla. Dito na ipapasok yung putla. Gaano kaputla, gaano kapusya, o gaano katingkad ang color. Yeah. So those are the three properties of colors. Color wheel. Color wheel naman, um, pag sinabi natin color wheel, that is the arrangement of colors. Ano ba yung relationship nila? Diyan natin malalaman yun sa color wheel. Kala natin, ganun lang yan, madaming colors, pero it has a deeper and more meaningful meaning. So bakit niya ba mahalaga yung color wheel? Color wheel is important because it helps the artist choose the balance combination. Ganito kasi yan,
Madami kasi nga ito eh. Madaming gamit kasi itong color wheel na to eh. Una sa lahat, ito. Ah, meron pala akong nakalagay dito. Kalimutan ko na. Okay, sige. Balik tayo. Pass down lang kasi itong PowerPoint eh. So, okay na. Okay, so dito pala, in-identify pala dito kanina. Ito daw yung mga use kapag ka, am I right? Does it have any... Oo nga. Opo, meron nga po siya. Sige. Okay, so mabalik tayo. Pag sinabi natin na U, ito po yung name ng colors. Opo. At yung name ng colors, ano ba yun? Naghalo-halo na naman tayo. Huwag na nga yun. Huwag natin sundin yung pagkakasunod-sunod na yun. Sige. So, sabi natin kanina, ang color wheel is important because of the reason na yung mga artists, they usually use this to have this kind of choosing of balance of color combinations. So, ang laking tulong ng color wheel para makita nila, ano ba yung malapit sa color na ganito? Ano kaya yung pwede kong ilagay? Ano kaya yung pwede kong itapat na color? So, malalaman natin yan isa-isa. Una sa lahat, alamin muna natin ano ba yung mga primary colors. Ito pa yung mga primary colors. Kasi sinabi natin primary colors, these are fundamental colors na ginagamit natin para makabuo pa ng other colors. And these are the red, blue, and yellow. So those are the primary colors. Tandaan niyo po na ito po mga colors na to, there are the most important colors sa color wheel. Just because of the reason na kapag wala sila, ay wala po itong mga nasa paligid nila. Okay po. Secondary color naman, or secondary colors naman ng color wheel, dito po papasok yung kapag pinagsama natin itong mga primary. Papasok na po si secondary. Halimbawa, pag ang yellow at red ay pinagsama natin, it creates orange. Pag pinagsama natin ang blue at yellow, makakabuo po tayo ng green. And at the same time, kapag pinagsama natin ng red at blue, or blue at red, rather, makakabuo tayo ng purple. Diba? It's very, very amazing. Okay, that's it for the secondary colors. Ito po yung mga secondary colors, purple, green, and orange. Okay po. Moving forward po tayo sa tertiary color, dito na po tayo nagpapadami ng kulay. Dito na dumadami ang kulay. Okay. 'Di ba? Sa tertiary colors, dito naman papasok yung pag pinagsama natin yung primary at secondary colors, papasok po sa tertiary. Halimbawa, pag ang yellow at orange ay pinagsama natin, nakakabuo po tayo ng yellow-orange. Kapag po ang red at orange ay pinagsama natin, nakakabuo tayo ng red-orange. Also goes the same kapag red, saka purple, red-purple, blue plus purple, blue-purple, green plus yellow, yellow-green, blue plus green, blue-green. Ito po mga nasa paligid lamang nila is malalaman din natin mamaya. Pero sa madaling salita, ang tertiary colors po ay nabubuo sa pagkakombine natin ng primary at secondary colors. Moving forward, excuse me. Sabi natin kanina, kapag value ang pinag-uusapan natin, it refers to the lightness and darkness of color. Gaano po ba kaliwanag, gaano po ba ka-dilim, gaano po ka-dilim ang sa kulay. Okay. Sa intensity naman, dito papasok kung gaano ba kaputla or gaano katingkad ang kulay. Yeah. Okay. So how colors relate? Kung kailangan natin ng harmony, di ba sabi kanina, mahalaga yung harmony. Kaya paano nga ba naging mahalaga yung harmony? So dito papasok yung pag-aalam-alam natin kung ano nga ba itong mga bagay na to. Una sa lahat ay may tinatawag tayong monochromatic harmony. Pag binanggit natin ng monochromatic harmony, it deals with the idea of using a single colors. But, sa kalagay dito, it varied in intensity. So as you can see, itong colors na to is one color lang. It is just one palette of colors. Of single color rather. But, at the same time, kapag nagagamit natin siya sa iba't ibang parts ng, halimbawa, kung gusto natin mag-drawing, kaya natin siyang magamit, kaya natin makabuong artwork gamit ito lang. Makabuo ng artwork gamit itong color lang na to. Diba? So we just need to, what do you call this? Adjust the intensity of color.
Di ba? Dito medyo light, dito naman papunta dito medyo pa-dark na ng konti. So that's what you call monochromatic harmony. Kasi sabi kasi na when you're using one color only, it creates a harmony of monochromaticness. Like in a sense na hindi naman tayo gumagamit ng other color but it's the same color but in a different intensity lang. Yeah, so that's what you call monochromatic harmony. Ito naman, complementary harmony. Alam ko familiar kayo dito sa color na red saka green. Di ba? Madalas niya nakikita. Etong purple saka yellow, Lakers. Di ba? Etong green, blue at orange, Oklahoma, City Thunder. Di ba? Kung familiar kayo sa basketball, makikita niyo yan. Yeah, so pag sinabi natin na complementary harmony daw, these are the two colors that is opposite with each other sa color wheel. Di ba ito yung color wheel? Yan. Ano daw yung mga opposite na yan? Yung opposite na yan, colors na yan. Bakit na ba binalik? Parehas lang yan. Parehas lang naman to. Kung ano yung kabaliktaran nila, ka-opposite nila, they complement with that. Yan, sabi nga natin kanina, example are red and green, yellow and violet, blue and orange. They complement because they are the contrast of each other. So kung mapapansin nyo, hindi, merong isa palagi na medyo darker sa kanilang dalawa. Nagkakaroon sila ng contrary when it comes to brightness. And that's complementary harmony. Okay. Diba? I hope that you understand that. Isa pa is analogous harmony yung tinatawag. Kapag sinabing analogous harmony, this is the result when use that are adjacent to each other. Ito yung, so ito yung mga use, o yung mga colors, let's say something like that, ay magkakatabi. Di ba usually, para siyang para siyang yung kanina, yung monochromatic. But at the same time, hindi din kasi, di ba? Ang sabi kasi sa analogous harmony, ano ba yung mga katabi na color sa color wheel? Most of the time, kapag po ginamit natin siya sa artwork, say for example, if we're gonna use itong may mga arrows na to, pag ginamit natin siya sa certain artwork, most of the time, magkakaroon po na harmony. Po, kung ano yung katabi nila sa color wheel. Madalas at sa madalas, kapag ginamit natin sila, yung mga magkakatabi na yan, mag-harmonize sila. Okay. So moving forward, ito po yung mga color temperatures na tinatawag. Karoon po sila ng, ito alam ko, very, very familiar kayo dito sa mga nag-edit ng photo. Actually, kanina pa nga eh. Pero specifically, dito muna tayo sa color temperatures. Yung color temperatures kasi nag-matter siya sa dalawa eh. Alam ko yung warm and cool. Opo nga, tama. Kapag warm colors, familiar naman kayo dito na kapag in-adjust natin, ito yung mga types ng kulay na medyo nagbibigay sa atin ng impression na warm. Di naman mainit totally, pero pwede. Pero most of the time, it gives this idea of warm. Diba? And the most dominant component ng warm colors, tandaan nyo to, is yellow rather. It includes reds, orange, and yellows. Pero pinaka-dominant na color is yellow. Apo. Sa kabilang banda naman, ito yung mga types ng people ko. Ito ko eh. Cool colors. Cool kasi, hindi. Hindi, I mean like, mas preferred ko kasi yung cooler colors compared to warm. Yeah. So pag cool naman, it signifies the idea of calmness, relaxation, and tranquility. Apo, and the most dominant color dito sa cool colors are blue. Apo, it includes blue, green, and purple. Yan, so tandaan niya yan. Copy naman kayo ng PowerPoint yan. So, yan, sa madaling salita, ito po yung different harmony of colors. Pero yung diniscuss natin, those are the most important lamang po for our topic. Okay, so punta tayo sa light and shadow value. I guess this is the last part na ng colors, I guess. Light and shadow. Sige, puntahan natin to. Okay. So pagka binanggit natin ang light and shadow values, okay, dito papasok yung pagkakaroon po natin ng the changes of the reflected light
in which it ranges from gray to black or white to black or to white or vice versa. Kasi ganito yan. Medyo ano kasi kapagka kapagka understood niyan, alam ko namang gets niya 'to, eh, pero mahirap kasi ipaliwanag talaga kasi madali lang siya. Sige, so sa madaling salita kapag po binanggit natin 'tong light and shadow values, dito po naha-highlight yung idea ng white to black at yung mga pagitan nila. So, you get what I mean? Okay. So these are the is this is what we call cast shadows. Pag sinabi natin na cast shadow po, it is a sense of how you move the shadow. Saan mo ba ilalagay yung shadow sa specific artwork mo? Sa mga schools na, anong tawag doon, art school, this is one of the basics na pinag-aaralan nila, the casting of shadows. Saan mo ba ilalagay yung shadow? Saan mo ba ipupunto yung light? So for example, like this, gusto nilang ipakita, gusto ng artist na ipakita na ang light ay galing doon sa taas ng bola. That's why yung cast shadow niya ay nilagay niya sa baba. You get what I mean? That is cast shadow. Kung paano i-manipulate yung shadow. Saang banda, saang parte, where should we put highlights, where should we put shadows, how can we adjust it, so on and so forth. At dito pala papasok yung how can we adjust it. Yung chiaroscuro, I really want you to understand this one. When it comes to chiaroscuro, ano to, sobrang kilala nitong salitang chiaroscuro na dati sa mga artist because it highlights the idea of manipulating the light and shadow sa isang painting or isang artwork. Yeah, one example of chiaroscuro is something like this. Yeah, ano kasi siya, it is a technique ng painting na na-master nila Da Vinci, nila Michelangelo, yeah, nila Rembrandt and Caravaggio. Yeah. So, it is something na doon sila nagpapagalingan sa paggamit ng chiaroscuro ng panahon dati. Bakit at paano? Kung paano nila ipinapakita kung gaano sila kagaling mag-manipulate ng light and shadow sa isang painting. Doon nila nasi-signify na, ay okay, magaling akong painter kasi kaya kong i-manipulate ng maganda yung light and shadow values ng isang painting ko. And that's what you call chiaroscuro. Okay? Yeah. So, ito, huwag na tayo masyadong focus sa isang bagay na yan. Kasi it doesn't really matter naman sa exam. Pero, on the other hand, yeah. So, that is chiaroscuro. It's how you manipulate light and shadow values in a painting or an artwork generally. Yeah, so I guess that's about it na para sa uh, part 2 ng Elements and Principles of Art. So, congratulations kasi natapos niyo ang part 1 and 2 ng natin pala. Congratulations sa atin. Natapos natin ang part 1 and 2 of Elements and Principles of Art. So, ang mga susunod na parts po ay to be announced na lamang. Yeah. And I'm gonna upload it naman siguro. So, ayun. That's about it. Maraming salamat sa pakikinig. And God bless you everyone. I hope you have a great day ahead. Maraming salamat. Bye-bye.